Panahon na para dalhin sa mas mataas na antas ang mga bagay sa Ukraine. Panahon na para ang United States at iba pang kanluraning bansa ay mabigwasan ng matindi ang Russia. Magpapadala ng mas maraming tulong kaysa dati sa Ukraine upang palalain ang labanan. At marahil, sa wakas, ay tapusin na ito. Ayon iyan kay retiradong general ng United States Army na si David Petraeus. Kapag nagsasalita si David Petraeus, nakikinig ang mundo ng militar. Ipinanganak noong 1952 nag-aral si Petraeus sa United States Military Academy sa West Point pagkatapos ng high school. Nagpatuloy siya sa pagkakaroon ng mahaba at tanyag na karera sa militar. Nagsilbi ng kabuuang 37 taon sa United States Army. Sa halos 4 na dekada ng aktibong serbisyo, umangat si Petraeus sa ranggo. At kalaunan ay naging commander ng International Security Assistance Force at commander ng United States Forces Afghanistan. Nagsilbi rin siya bilang commanding general ng Multinational Force Iraq. Pinamunuan ang lahat ng puwersa ng koalisyon sa ilang bahagi ng digmaan sa Iraq. Pagkatapos niyang umalis sa hukbong sandatahan, naging ika-4 siyang direktor ng Central Intelligence Agency. Bagamat retirado na siya ngayon, aktibo pa rin si Petraeus. Nagtuturo siya sa mga unibersidad sa buong mundo at binabantayan ng mabuti ang mga kaganapang geopolitikal. Ibinabahagi ang kanyang kaalaman sa mga panayam sa media at artikulo. Isa siya sa mga malalakas at kritikal na tinig laban sa iligal na pananakop ng Russia sa Ukraine simula nang magsimula ang digmaan. Noong Hulyo 2022, nakipagsanib puwersa siya sa 3 pang dating general ng militar upang buuin ang Strategic Advisory Council for the Defense of Ukraine, na may layuning magbigay ng ekspertong gabay at estratehikong pananaw sa sandatahang lakas ng Ukraine. Mula noon, madalas siyang nagsalita laban sa Russia sa maraming pagkakataon. Kinondena niya hindi lang ang umano'y motibo ng bansa sa pananakop, kundi pati na rin ang mga taktika at ang kabuang pamantayan na itinakda ng mga leader at puwersa militar nito. Noong 2023, nang tanungin siya kung nahihirapan ang Russia na makamit ang mga layunin nito dahil sa mga pagkukulang sa intelihensya, mga conscript o kultura ng militar, nagbigay siya ng matinding sagot. Lahat ng nabanggit at iba pa, tulad ng mahinang disenyo ng kampanya at lubhang kakulangan sa pagsasanay, ay kasama sa mahabang listahan. Ano ang ginagawa nila sa lahat ng mga buwang iyon? Nakatalaga sila sa hilaga, silangan, at timog na mga hangganan ng Ukraine. Mahina ang kontrol at komunikasyon ng pamunuan, kulang sa disiplina, at isang kultura na pumapayag sa mga krimen sa digmaan at pang-aabuso sa mga lokal na mamamayan. Mahinang kagamitan, gaya ng makikita sa pagputok ng mga tore ng tangke kapag nagkasunog sa loob nito. Hindi sapat ang kakayahan sa lohistika at hindi kayang pagsamahin ang lahat ng kakayahan sa lupa at himpapawid upang magamit ang mga ito ng epektibo ng sabay-sabay. Hindi sapat ang estruktura ng organisasyon, kakulangan ng profesional na hanay ng mga non-commissioned officer, isang command system na mula itaas pababa na hindi nagpapalakas ng inisyatiba sa mas mababang antas, at laganap na korupsyon. Iyan ang nagpapahina sa bawat aspeto ng kanilang militar at ng sumusuportang military-industrial complex. Pinuna rin ni Petraeus ang pag-asa ng Russia sa mararahas na taktika at labis-labis na pambobomba ng artilyeriya na nagpapahiwatig na naging labis ang pag-aaksaya ng kanilang militar. Mas pinahahalagahan nila ang dami kaysa sa katumpakan at winawasak ang buong mga bayan at naiyon para lang makuha ang maliliit at hindi naman mahalagang bahagi ng lupa. Sa kabilang banda, inulit-ulit niyang pinuri ang matatapang na tagapagtanggol ng Ukraine sa kanilang kahangahangang kakayahan na magtayo ng depensa at labanan ang mas malaking puwersa habang naglulunsad ng matagumpay na mga kontra-atake. Si Petraeus ay isa rin sa pinakamaingay na taga-suporta ng patuloy na tulong para sa Ukraine. Patuloy niyang hinihikayat ang mga bansa ng NATO na gampanan ang kanilang papel sa pamamagitan ng pagpapadala ng armas at bala sa Kyiv dahil nauunawaan niya ang kahalagahan nito. Sa isang panayam noong 2022 kasama ang Cable News Network halimbawa, binanggit ni Petraeus kung paano napilitan ang Russia na ilipat ang kanilang punong himpilan at supply ng gasolina bilang tugon sa pagbibigay ng United States at United Kingdom ng high-mobility rocket systems sa Ukraine. Ayon sa kanya,
Nagkaroon ito ng malaking epekto sa pagpapabagal ng pag-usad ng Russia sa Ukraine. Dagdag pa niya, ang suporta ng kanluran ay nagbigay rin sa mga sundalong Ukrainian ng pagkakataon na mapabuti ang kanilang mga kontraopensiba at mabawi ang ilang mga teritoryo. Sa mga sumunod na taon, paulit-ulit na nanawagan si Petraeus sa United States at sa mga kaalyado nitong NATO na magpadala ng mas mahahalaga at makabagong sandata sa Ukraine, tulad ng mga Patriot missile system. Ngayon, nais ng alyansa na higitan pa ang kanilang nagawa at mas matinding tamaan ang Russia. Noong Lunes, Hulyo 28, sa isang kaganapan ng Hudson Institute sa Washington District of Columbia, sinabi ni Petraeus na hindi magkakaroon ng tigil putukan sa digmaang ito hanggat hindi sapat ang lakas ng Ukraine para baguhin ang dinamika sa labanan at tuluyang mapigilan ang pag-usad ng Russia. Iginiit ni Petraeus na nangangailangan pa ang Ukraine ng karagdagang tulong mula sa mga kaalyado nito sa kanluran. Hindi ko nakikita na magkakaroon ng kasunduan sa tigil putukan sa pagitan ng Russia at Ukraine hanggang sa magbigay ang United States, Europa at iba pang mga bansang kanluraningan ng napakaraming tulong sa Ukraine na kaya nilang baguhin ang takbo ng labanan sa digmaan. Ang dating general ay gustong makitang hindi lang nakakapagtanggol ang Ukraine laban sa mga atake ng Russia, kundi pati na rin ang pagsasagawa ng sariling mga kontraopensiba tulad ng pagbawi nila kamakailan sa Kindrativka. Nais niya na ang sandatahang lakas ng Ukraine ay maging sapat na malakas upang pigilan ang pag-agaw ng mga Ruso ng dagdag na teritoryo. At marahil ay mapaatras pa nila ang mga Ruso unti-unti. Binabawi ang lahat ng kanilang mga nagawa nitong mga nakaraang taon sa mga rehiyon tulad ng Donetsk, Luhansk, Kherson at Zaporizhia. Para kay Petraeus, iyon lang ang tanging bagay na magpapaintindi kay Pangulong Vladimir Putin ng Russia na isang malaking pagkakamali ang pagsalakay na ito at sa wakas ay tatapusin na niya ito. Kaugnay ito ng mga naunang pahayag ng dating hepe ng CIA na paulit-ulit niyang sinabi na ang tanging paraan para mapatigil ang digmaan ay ang gawing imposible para kay Putin na manalo. Noong 2023, tinanong siya kung paano niya iniisip na matatapos ang digmaan at sinabi niyang, "Sa tingin ko matatapos ito sa isang negosasyong kasunduan. Kapag napagtanto ni Putin na hindi na kayang ipagpatuloy ang digmaan sa larangan ng labanan, kung saan sa unang taon pa lang ay malamang na mas marami nang nasawi ang Russia kumpara sa halos isang dekada ng Union of Soviet Socialist Republics sa Afghanistan at sa loob ng bansa, na labis na naapektuhan ng mga parusang pang-ekonomiya, pinansyal, personal at mga kontrol sa pag-export." Ang puntong binanggit ni Petraeus noong 2023 ay tila mas malapit na ngayon. Dumanas ang Russia ng napakalaking pagkalugi sa mga nagdaang taon na may higit sa 1,000,000 nasawi at sugatan. Nawala rin sa kanila ang napakaraming kagamitang militar mula sa mga tangke at armored vehicles hanggang sa mga air defense system, istasyon ng radar at mga eroplano. Ang bansa ay nahaharap din sa posibleng matagal na panahon ng kahirapan sa ekonomiya na dulot ng mga parusang ipinataw ng kanluran at ang napakalaking gastos ng digmaan, kasabay ng matinding kakulangan sa manggagawa at iba pang mga krisis na halos lahat ay direktang konektado sa labanan. Gayunpaman, nagpapatuloy pa rin ang digmaan. Para kay Petraeus, ito ay nagpapakita kung gaano kadesperado at determinado si Putin sa pananakop. Kahit na maraming Pilipino ang namatay, hindi pa rin ito sapat para magbago ang isip niya. Binanggit niya na nakaranas ang Russia ng higit sa 1,000,000 casualty at kalahati sa mga nasugatan ay hindi na makakabalik sa harapan. Iyan ang uri ng sakripisyo na handa niyang tiisin. Kaya kailangan mong gumawa ng isang napakadramatikong hakbang. Kailangan mong pigilan sila agad sa larangan ng digmaan. Si Petraeus ay hindi na bago sa mga labanan na may malaking bilang ng namamatay. Sa kanyang talumpati sa Hudson Institute, naalala niya ang pagsusulat ng mga liham ng pakikiramay sa mga pamilya ng mga nasawing sundalo. At inamin niyang nahirapan siyang maintindihan ang laki ng mga pagkalugi sa Ukraine. Naniniwala siya na napakalala ng digmaan para sa mga puwersa ng Russia na maaaring nagdulot ito ng pagkabaliw sa ilan sa mga commander ng bansa at sa mga pinakabeteranong utak militar nila. Sa isang banda,
Binanggit niya ang halimbawa ni Yevgeny Prigozhin, ang yumaong pinuno ng kilalang Wagner Mercenary Group. Si Prigozhin ay dating kabilang sa mga pinakamalapit na pinagkakatiwalaan at pinakamakapangyarihang tao ni Putin sa Russia. Kontrolado niya ang isang malaking network ng mga kumpanya na may malalapit na koneksyon sa Russian Defense Ministry at mga intelligence service. Sa mga unang yugto ng digmaan, si Prigozhin ay isa sa mga pangunahing tao na nanguna sa pagsalakay patungong Kiev. Ngunit habang tumatagal, bumabagsak ang pagsalakay ng Russia at nagkaroon ng libu-libong kaswalti ang Wagner Group. Ang pinuno ng mga bayarang sundalo ay tumalikod kay Putin at pinangunahan ang panandaliang pag-aaklas laban sa Moscow bago namatay sa isang kahina-hinalang pagbagsak ng eroplano. Makalipas ang kaunting sandali, napaisip si Petraeus kung maaaring nabaliw na ang pinuno ng mga bayarang sundalo matapos niyang makita ang napakaraming tauhan niya na namatay. Tiyak na posible ito at malamang na ang iba pang mga komandante ng Russia, pati na rin ang mga opisyal at sundalo sa lahat ng ranggo at antas, ay nakaranas din ng katulad na pagkapraning. Pagkatapos mamatayan ng maraming kasamahan sa labanan, ipinagpatuloy ng dating general ang negosasyon sa mga hinihingi ni Putin para sa kapayapaan, kabilang ang pagpapatalsik kay Pangulong Zelensky ng Ukraine at pagpapalit sa kanya. Ang demilitarisasyon ng Ukraine at ang ganap na pagbabawal sa posibleng pagiging miyembro ng NATO ng Ukraine sa hinaharap ay malinaw na hindi katanggap-tanggap kay Pangulong Zelensky at talaga namang sa mga mamamayang Ukrainian. Isa pa itong palatandaan na hindi talaga seryoso si Putin na makipag-usap para tapusin ang digmaan sa ngayon. Dahil hanggat nakakakuha ng tagumpay ang kanyang bansa, kahit gaano pa ito kaliit at kabagal, gusto pa rin niyang ipagpatuloy ito. Gusto niyang palawakin ang kanyang saklaw ng kapangyarihan at impluwensya, palakihin ang teritoryo ng Rusya ng paisa-isang milya, at pahinain ang Ukraine dahan-dahan. At hindi mahalaga kung ilan sa kanyang mga kababayan ang mamatay o masugatan sa proseso, o kung ilang magulang, asawa, at anak ng mga Ruso ang maiiwang nagluluksa sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Basta't may kahit kaunting pag-usad, hindi titigil si Putin. Ganiyan siya kalupit at ganoon kaliit ang pakialam niya sa kalagayan ng kanyang mga tao. Binigyang diin ito ni Petraeus sa kanyang talumpati. At kaya kailangang gawin ang nararapat para matulungan ang Ukraine na mapigilan sila at marahil ay maitaboy pa sila pabalik ng kaunti. Yan ang paraan para mailagay sa tamang kalagayan kung saan maaaring sa wakas ay pumayag si Putin na maupo sa isang mesa at pag-isipan ang isang bagay na makatotohanan. Ngunit mangangailangan iyon ng mas marami pang pinansyal at militar na tulong na ipadadala sa Ukraine mula sa mga bansa tulad ng United States, United Kingdom, Pransya, Alemanya, at iba pa. Ang mga bansang ito at iba pa sa buong alyansa ng NATO ay matindi nang sumusuporta sa Ukraine mula nang magsimula ang digmaan. Ang United States ay gumastos na ng halos $175 bilyon, kung saan $130 bilyon ay direktang napunta sa gobyerno ng Ukraine. Sa anyo ng mga armas, kagamitan, suporta sa budget at makataong tulong, ang European Union naman ay nagbigay ng humigit kumulang $180 bilyong halaga ng pinansyal, militar, makataong at tulong para sa mga refugee sa anyo ng mga grant at pautang. Patuloy na pinapataas ng NATO countries ang suporta nila. Mas maaga ngayong taon, sa NATO Summit sa The Hague, ibinunyag ni Kalihim General ng NATO na si Mark Rutte na mas marami ng suporta ang ipinapadala ng Europa at Canada sa Ukraine kaysa dati. Ang nakikita mo ngayon ay ang mga kasosyo mula sa Europa at Canada ay talagang pinapataas na ang kanilang suporta para sa Ukraine. Mahigit 35 bilyong euro na ang ipinangakong tulong ngayong taon. At hindi pa tayo umaabot sa kalahating taon. Noong Hulyo 1 at nakaraang taon, bahagyang lumampas lang ng 50 bilyon para sa buong taon. Kaya masasabi nating ligtas na mas mataas ang kabuuang halaga para sa 2025 kaysa noong 2024 at ipinapakita nito na tuloy-tuloy ang suporta para sa Ukraine. Pinagtibay din ni Utah na ang buong NATO ay mananatiling nakatuon sa pagsuporta sa Ukraine at gagawin ang lahat ng kinakailangan upang wakasan ang digmaan at maiwasan ang anumang karagdagang pag-atake o pagtatangkang pananakop sa hinaharap. Pinalakas din ng United States
ang suporta nito para sa Ukraine. Matapos ang isang maikli, ngunit pansamantalang pagkaantala sa tulong, kinumpirma ni Pangulong Donald Trump ng United States na may malaking United States aid package na paparating sa Kyiv na pinunduhan ng mga kaalyado ng NATO. Kasama sa package ang lahat ng mahahalagang Patriot missile system batteries at mga misil, pati na rin ang iba pang kagamitan. Nagbigay rin si Trump ng malinaw na deadline kay Putin, sawang-sawa na sa mga kasinungalingan at maling pangako ng Pangulo ng Russia. Noong Hulyo 14 binigyan ni Trump ang Russia ng 50 araw para pumayag sa isang kasunduan sa kapayapaan o harapin ang matitinding parusa sa anyo ng ilan sa pinakamalalaking taripa na nakita kailanman. Pero noong Hulyo 28, lalo pang pinataas ni Trump ang presyon at biglang pinaikli ang kanyang deadline. Habang nagsasalita sa Scotland kung saan siya naglalaro ng golf pero nakikipagkita rin sa mga leader ng Europa, sinabi ni Trump na nadismaya siya sa mga aksyon ni Putin, lalo na ang patuloy na pambobomba sa mga lungsod ng Ukraine at pagpatay sa mga sibilyan. Sinabi ng Pangulo, maglalagay ako ng bagong deadline mga 10 o 12 araw mula ngayon. Walang dahilan para silang maghintay. 50 araw na. Gusto kong maging mapagbigay pero hindi namin nakikitang may progresong nangyayari. Ang deadline ni Trump para sa Russia na makipagkasundo ay sa simula ng Setyembre. Gusto ng Kremlin na kumilos ng mas mabilis hanggang Agosto 10 ang pinakahuli. Kailangan ni Putin na makipagkasundo sa Kyiv o harapin ang mga magiging konsekwensya. At hinihikayat ni Trump ang kanyang katapat na Ruso na gawin ang tama na sinasabi niya. Noong mas maaga nitong Hulyo, tila napagod na si Trump sa mga laro ni Putin at sinabing 4 na beses na nilang natapos ang kasunduan. Sa iyong pag-uwi, makikita mong inatake ng Russia ang isang bahay ampunan sa Kyiv. Ano ba talaga ang nangyari doon? Dagdag pa niya, wala na siyang gaanong interes makipag-usap bago ang kanyang itinakdang 50 araw na deadline. Tinanggihan ng Russia ang deadline noon. Sinabi ni Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov na ang anumang pagtatangkang magbigay ng mga kahilingan, lalo na ang mga ultimatum, ay hindi katanggap-tanggap para sa kanila. Ang dating Pangulo ng Russia na si Dmitry Medvedev na malapit pa rin sa Kremlin ay bumatikos din kay Trump dahil sa isang mapanlikhang ultimatum at iginiit na hindi iniintindi ng Russia ang banta ng presidente ng United States. Habang walang komento pa mula sa mga opisyal ng Kremlin sa pinakabagong ultimatum, muling ibinahagi ni Medvedev ang opinyon niya sa social media. Ang mga bagong ultimatum ay nagbabanta at nagdadala sa digmaan, hindi sa pagitan ng Russia at Ukraine, kundi sa mismong bansa ni Trump. Kailangan pang makita kung pareho ang pananaw ni Putin. Dahil kapag lumampas ang deadline at hindi pumayag ang Russia sa kasunduan, ang susunod na set ng taripa ni Trump ay maaaring magpaluhod sa ekonomiya ng bansa. Ibinunyag ng White House na sasaklawin ng mga taripa ang lahat ng produkto ng Russia na magpapahirap lalo sa bansa na makipagkalakalan sa ibang bansa. Ang mga bansang patuloy na nakikipagnegosyo sa Russia, gaya ng mga bumibili at gumagamit ng langis nito, ay mahigpit ding parurusahan. At maaring mas lumala pa ang parusang iyon kung maisa sa batas ang Sanctioning Russia Act ng 2025, isang bipartisan na panukalang batas na inihain ni na Republican Senator Lindsey Graham at Democratic Senator Richard Blumenthal. Ang Sanctioning Russia Act ay magbibigay kay Pangulong Trump ng awtoridad na magpataw ng taripa na aabot sa 500% sa mga bansang sumusuporta sa Russia. Ang ganitong uri ng mga taripa ay may malaking epekto sa ekonomiya ng mga bansang iyon. Posibleng mapilitan silang muling pag-isipan ang kanilang mga pamumuhunan sa Russia at maghanap ng ibang opsyon. Dahil dito, lalo pang hihina ang ekonomiya ng Russia na ngayon ay nasa alanganing kalagayan na. Kailangan pang i-anunsyo ni Putin ang plano na bawasan ang gastusin sa militar sa 2,026 upang makatulong na maiwasan ang nalalapit na resesyon. Mabilis ding nauubos ang pambansang pondo ng yaman ng bansa at baka sa wakas ay tingnan ni Putin ang kaguluhang ginawa niya at mapagtanto kung gaano ito hindi kayang panatilihin. Kahit na ginagamit niya ang lahat ng taktika na maiisip niya para palakasin at patindihin ang makinarya ng digmaan ng Russia, dapat makita ni Putin
na nabibigo siya. Mabagal at paunti-unti ang mga tagumpay sa lupa. Ang malaking opensiba ngayong tag-init ay nabigo. At kahit pa nagpapakawala sila ng record na dami ng mga drone at misil sa mga lungsod ng Ukraine at mga infrastruktura ng sibilyan, hindi pa rin nila nakakamit ang mga resulta na gusto ng Kremlin. Sa madaling salita, nabibigo ang Rusya, bumabagsak ang ekonomiya nito, lumalala ang kanilang mga pagkalugi, at napipilitan silang gumamit ng mas desperadong mga hakbang para suportahan ang kanilang pananakop. Tulad ng pagbabalik ng mga tangke mula sa panahon ng Soviet at pagpapadala ng mga grupo ng sundalo sa kabila ng hangganan. Sumasakay ng motorsiklo imbes na mga armored na sasakyan, hindi bumibigay ang morale ng mga Ukrainyano. Sa katunayan, patuloy na ipinapakita ng bansa ang kahanga-hangang determinasyon at diwa. Nagpupursige sa mga importanteng lugar, pinanghahawakan ang kanilang pwesto, at sumusugod pabalik sa ilang lugar para mabawi ang mga nawalang teritoryo at itaboy ang mga Ruso pabalik. Umabot na ito sa puntong maraming eksperto ang sumasang-ayon na halos imposibleng manalo ang Russia sa digmaang ito dahil aabutin ito ng literal na mga dekada ng pagsisikap at pamumuhunan. Lubos itong hindi kayang panatilihin at nakikita ito ng lahat. Gayunpaman, mukhang gusto pa ring balewalain ni Putin ang realidad. Namumuhay sa sarili niyang pantasyang mundo, kung saan ang militar ng Rusya ay parang makapangyarihan at hindi mapipigilang puwersa. At siya, bilang dakila at maluwalhating pinuno nito, ay nakatakdang maalala sa kasaysayan bilang isang makabagong Pedro ang Dakila. Marahil ang mga paparating na taripa ni Trump ang magiging matinding dagok, ang huling patak na magpapaurong kay Putin at papayag na siyang makipagkasundo. Pero kung hindi, baka tama si David Petraeus at ang isang matatag at mapagpasyang napapakita ng lakas na lang ang natitirang opsyon. Kailangan muling taasan ng NATO ang kanilang suporta, magbigay ng uri ng tulong na magbabago ng laro at magpapabor sa Ukraine sa labanan sa isang antas na hindi pa nangyayari noon. Kung gaganoon, kailangan na lang nating makita kung handa ba ang mga miyembro ng alyansa na gawin ang ganoon kalaki at magastos na desisyon. Tanging panahon lamang ang makapagsasabi. Para sa karagdagang detalye tungkol sa digmaan ng Russia at Ukraine, panoorin ang aming bagong video kung paano nalagpasan ng Ukraine ang mga paghamon para mabawi ang isang nayon malapit sa hangganan ng Russia. Alamin kung paano ginagamit ng mga armadong puwersa ng Ukraine ang makabagong mga taktika para gawing hindi matitinag ang kanilang F-16 fighter jets. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming mapagkakatiwalaang news channel para palagi kang may alam at updated sa lahat ng pinakabagong kaganapan mula sa frontlines at iba pa.